So, ito yung mga pahabol na errands the night before the wedding. Nag-grocery kami ng mga kailangan. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang alak. Ito na nga yung early morning na dumating yung papa ni Jay and super happy niyan kasi hindi niya nga ine-expect na darating yung papa niya. Sa sobrang excited nga namin, kahit 9 AM yung call time namin, 3 AM gising na kami, day. Sobrang lapit lang naman ang resort na to sa amin, so hindi siya hassle puntahan. Sinet up ko na rin yung makeup ko para pagdating nung aking hairstylist is naka-ready na and sabay na kaming mag-makeup habang hinihair niya ako. Hindi lang ako yung excited, syempre itong tatay ko, Diyos ko, day. And nakisuyo na rin ako kay mama na ikabit tong mga to para hindi naman malito yung ating mga co-or kung nasan si groom, bride, and yung family. Syempre, shout out din naman sa aking kapatid na nag-design ng aking bridal car. Ayan, thanks to you, my brother. Syempre, dito sa tiyahin kong maagang pumunta dito sa resort at naglagay ng kanyang mga kasabihan, ng mga rosaryo at saka itlog para hindi umulan. Para sa part ng ating pagtitipid, syempre ako rin ang nag-grooming sa aking groom. Ayan. Ewan, napaka-arte kasi niyan. Ayaw niya magpaayos sa iba. 2 times ko pa yung make-up trial. Kung ano yung ma-approve niya, yun yung ginawa ko ngayong araw na to. Syempre, wala na siyang magawa nung sabi ko magpa-hair na siya sa iba kasi hindi ko nakakayanin kung ako rin yung mag-hair sa kanya. Shout out din pala sa aking Mima, CJ, my loves. Thank you sa aking hair. And sa hair ng mother ko and hair ng groom. Ayan, sobrang ganda talaga. Ang perfect talaga ng hair ko dyan. O, diba? Ganda-gandahan ako dyan, ma. Literal, nasabog-sabog na talaga yung mga gamit ko dito, sis. Kasi ako lang yung nagme-makeup sa sarili ko. Tapos mini-makeupan ko pa yung mga iba kong relatives dyan. Pero ewan ko ba, bakit di ko naramdaman yung pressure nung araw na yan. Parang nag-e-enjoy ako. Ini-enjoy ko yung bawat minuto niyan. Ayan na, that time si mother na yung inaayusan ko. So, syempre, isa rin yung ayaw magtiwala sa iba at sa akin din bet magpaayos kahit naka-prep look na ako. Diyos ko, day. Habang pinapotoshoot naman si Jay, ay nayusan ko naman yung isa kong anak, yung aking babaitang anak na ayaw rin magpa-makeup sa iba. Gusto niya kasi pinractice din naming makeup, yun din yung look. Ito na nga yung time na ito na yung moment ko, day, maganda-gandahan. Totoo pala talaga na pag mismong araw, sobrang bilis lang ng oras. Parang kahapon nga lang may inaayusan kami. Tapos ngayon, ito na ako, te. Nagmamaganda na ako dito sa harap ng camera. Totoo pala yung sinasabi ng mga bride ko before na parang feeling mo artista ka pala kasi lahat sa'yo nakatutok. Pero parang nakakahiya pala ngumiti-ngiti tapos ang dami nanonood mo. Pero dead man na sa hiyati, ginandahan ko na yung aura ko dyan. Syempre, minsan lang yan, no? Habang nagmamaganda naman din ako sa labas, ito mga frenilin ko naman dito ay naggaganda-gandahan din naman sila dyan. Literal na nung araw na to, naramdaman namin kung sino yung masaya para sa amin, sino yung excited para sa amin, at sino yung nag-abala para sa araw na to. Sa prep pa lang, sobrang saya na ng puso namin ni Jay kasi lahat masaya, lahat positive vibes lang, as in lahat excited. Lahat ng naramdaman naming stress ng preparation, nawala yun nung mismong araw. Dahil nung mismong araw, wala sa akin nagchat-chat na hindi kami matutuloy, hindi ako makakapunta. Dito na nga yung time na una ako nakita ni Jay na nakaayos na. Diyos ko, day! Kalma lang, be, wala pang honeymoon. O, diba, nakita ka tali ng tatay ko. So, for touch-up na nga kami niyan. O, diba, walang palampas kahit naka-full pack makeup na ako. Ita-touch-up ko na nga siya kasi nga, magbabarong na siya and pupunta na sila ng simbahan after ng shoot and doon na kami magkikita. Shout out din pala dito sa aming mahuhusay ng mga photographer. Sobrang bait and ang gaan lang nilang katrabaho, hindi ka maiilang. Ito yung time na tapos na ngang lahat, nandun na yung iba sa simbahan. And, ayan, naganda-gandahan na ako. Konting photoshoot muna bago kami pumunta sa simbahan. Nakakatuwa lang kasi si Jay nagregalo pa talaga sa akin ng bag. Though ang usapan kasi namin is no gift giving na kasi nga medyo magastos na nga. So sabi ko wala nang gift giving pero ito siya, binigyan niya pa rin ako ng bag. Thank you, love. Sobrang saya lang talaga kasi dalawa silang maghahatid sa akin sa altar. Sobrang inantay ko tong araw na to and sobrang excited talaga ako kasi kumpleto kami. Pamula umaga pa lang napaka-perfect na ng araw namin. Sobrang saya. Ang dalangin ko lang talaga is wag umulan. Nung moment na to, parang pumapasok na nga sa utak ko na, oo, ito na nga, kakasal na nga ako, totoo nga to. Kasi nagbebelo na ako, so ako nga talaga yung bride. Yun yung nasa isip ko niya ng time na yan. Medyo kinakabahan na rin ako. Thank you so much talaga, Miss CJ Tan. Talagang up to the last, minake sure mo na maganda ako. At sa sobrang excited ko nga pumunta, iniwan ko na yung cohort ko. Dumire-diretso na ako dyan. Pero nakakatuwa talaga dito sa aking cohort, sobrang hands-on. Congrats, ma. Mahal kita palagi. I'm happy for you. May pa-message pa na para bang siya yung groom. Nung nag-uumpisa na silang maglakad, Diyos ko, ay, ang lamig-lamig na na aking mga kamay at paa. Kasi kinakabahan na talaga ako sa aking gagawin para sa aking bridal walk. Natatawa na pati mga ninong-ninang ko kasi Diyos ko, nandiyan pa rin siya sa pinto, umiiyak na siya. Nakakaloka, napakaiyakin talaga nito.
Sobrang saya ko nung time na yan dahil hindi lang ako yung kompleto. Kompleto rin si Jay nung araw na yan. Andyan yung tatay niya. Nung nagpe-prep pa lang kasi kami ng wedding, hindi niya na ine-expect kung pupunta yung papa niya or what. Pero pinag-pray ko talaga na sana naman pumunta yung papa niya para kompleto. Ito naman yung mga sponsors namin. Ito si Ninang Ay, pamula bata ako, never akong kinalimutan yan. Papa Alin, Tita Wet, sila naman yung nag-help sa amin nung nag-uumpisa pa lang kami ni Jay magbuko. Ito naman yung tito-tita ni Jay na always na nakagabay din sa kanila pamula bata. Si Ninang Racy, syempre, siya yung nagtitrain-train sa akin nung bata pa ako nung kumakanta ako. Kapatid siya ng aking father. Syempre, ang aking favorite na tito. Kabady-bady ko yan pamula bata ako. Dalawa kasi kami kumakanta, so lagi kami magkaduet. So, ito namang aking tita Remain. Isama na rin natin tong si tita Nanette. Yan talagang katandem ko pagdating sa walwalan. Ang aking ninang Glad na tamang tagatawa at palakpak lang kapag lasing na kami. Ang tito at tita ng aking borsawa, Tita Lai. And sa lahat naman ng naging ninang ko, ito ang pinakamay matindi kaming banding. Siya ang dahilan bakit ako nagkaroon ng chiking may tahi. Siya lang naman ang nagpaanak sa akin ng 2 beses. Shout out Mama Mina. Shout out din sa aking ninong from Batangas. Thank you po't nakapunta kayo. Ito namang ninong ko na tulag akong binibigyan ng 10 pesos basta kakanta ko. O diba, bata pa lang mukha na akong pera, te. And ito naman yung mga abays ko, kung hindi ko mga kapatid, pinsan, yung iba ng mga friends ko, iba halos kawalwalan lang din namin yan, kaya yung mga pinagkukukuha ko. Sobrang happy kami dahil napili namin yung bawat isa sa kanila. Naging magaan lang yung flow ng wedding namin. Lalo na sa preparation, sobrang tuwang-tuwa kami sa kanila kasi actually sinagot nila yung mga damit nila and makeup nila. And sobra rin talaga silang nag-effort na pumunta, mag-leave sa trabaho, and gumastos para sa susuotin nilang damit. Kaya ako, ang payo ko sa mga ikakasal, kukunin nyo talaga yung talagang close nyo, yung talagang nakakabanding nyo, hindi yung dahil sinabi lang ni ganito, kunin mong aba yung anak ko, kukunin mo na. No, dahil malaking impact sa magiging flow ng inyong preparation, yung mga kukunin yung abay. And I'm so happy na talagang sinunod namin yung gusto namin at yung tinitibok ng aming mga puso. Sobrang thankful din ako sa mga magulang ng mga batang ito and big help talaga sa amin na sila na rin yung sumagot ng mga damit ng mga junakis nila. Shout out din pala sa anak kong parang ninong na namin. Pero ring bearer ko yan. And also sa aking 2 flower girls na nagagandahan. Sa dami kong babaeng kaibigan, ito yung napili kong maid of honor. Nagsimula kami as magkaaway, muntik pa magkabanatan. Kami na kami napagdaanan na kami lang dalawang nakakaalam. Siyempre, ito na nga ang aking parents. Sobrang excited ko rin na makita to. Kaya talagang pina-video ko to kasi hindi ko to masasaksihan. Ini-imagine ko lang to dati, dalawa sila maglalakad. Ngayon, ito na silang dalawa. Totoo talagang nangyayari sa buhay ko to, day. Siyempre, bago umenter ang bida, ito muna ang unang bida-bida. Dapat siya muna may entry. Kumaway pa nga na para bang birthday niya, te. Ito nga pala yung tatay ko na sabi niya hindi nga daw siya iiyak. Diyos ko naman, te, nakakaiyak pala talaga pag ganito. Akala ko kasi kaya ng dibdib ko, girl. Pero nung nakita ko kasi na halos kompleto lahat ng bisita dun sa simbahan, sobrang dun ako naiyak. Tapos nakita ko pa yung magulang ko, kompleto sila, nag-aantay sa akin. Sino bang hindi maiiyak, te? Ang nasa isip ko lang talaga nito, sobrang nakakatuwa, nandito sila lahat. Tapos nakita ko pa si Jay, lukot na yung mukha, te, kakaiyak. Nawala na nga ata yung makeup niyan. Iniisa-isa ko yung mga mukha nila dito, kung sino yung mga nandito para i-witness yung wedding namin. Sobrang natutuwa ako kasi halos kompleto sila lahat. And ito na nga pala yung tatay ko na sinabi niyang hindi daw siya iiyak. Fast forward na tayo. So, ayan na nga. Pinaka-exciting part, ang Kiss the Bride. And
Finally, kasal na si bakla. May karapatan na ako magpatulpo pag ikaw ay nagloko. Charing lang, alam ko namang hindi mo yan gagawin dahil ikaw ay napaka-loyal at family-centered man. Siyempre, gagawa rin naman ako ng mga dahilan para hindi ka magloko sa akin. O, ewan ko na kung magloko ka pati. Fast forward na tayo sa mga pangyayari nung aming reception. Siyempre, ang iyakan, Diyos ko, napakaiyakin ko. Pati si Rolando, umiiyak pa rin yan. Ewan ko ba, bakit napakaiyakin namin nung araw na yan? Konting kibot, umiiyak kami dalawa. Hindi naman kami ganun. Super sarap din ng food. Shout out Royal Catering. Sobrang galing nyo. Ang ganda ng design. Sarap ng food. Sobrang tuwan-tuwa talaga kami. Galing namin! Nagawa namin! Legit, habang kumakain, kinikilig kaming dalawa. Kasi actually, hindi nga namin nakain yung pagkain eh. Kasi tinitingnan lang namin lahat ng bisita namin na masaya silang kumakain. Sa totoo lang kasi last year, ang nasa isip lang namin civil wedding. Nagko-compute pa lang kami, alam namin hindi namin kakayanin ng church wedding. Pero iba si Lord. Unang-unang pasasalamat namin sa Kanya, ipinalibot niya sa amin yung mga taong totoong tuwang-tuwa para sa amin, totoong nagmamahal para sa amin. Sobrang happy kami dahil kasama namin kayo sa importanteng araw namin dalawa. At isa kayo sa naging dahilan kung bakit naging perfect yung wedding namin.